Gagawa tayo ng maruya na sobrang nipis ang pagkakahiwa. 8 slices sa isang saging. Kaya nyo ba to? Charot. Ganitong pagkakaluto ng maruya ang gusto ko dahil sobrang crunchy nito. Ayaw ko nung mataba ang pagkakahiwa dahil minsan hilaw pa yung saging. Simplihan lang natin ang recipe ito. Para sa coating naglagay lang ako ng 1/2 cup flour, kunting asin, food coloring, optional lang yan, and 1 cup water. Yan lang kasimple ang recipe natin. Wala nang kung ano-ano pa. Ganyan lang yung lapot niya. Itabi muna natin to at gamain natin yung saging. Sa recipe ito, gumamit lang ako ng 4 na saging na saba, katamtaman ang laki. Sa paghihiwa naman, gumamit lang ako ng cutter para talaga manipis yung pagkahiwa. Sa saging na ito ay nakagawa lang tayo ng 6 na slices. Yun lang yung kinaya ng power natin. Charot. Manipis pa rin naman ang pagkakahiwa. Talagang hindi lang katabaan yung saging. So, nahiwa na nga natin ang 4 na saging, no? At ito nga yung dalawa, nagawa natin ng 8 slices. Tapos yung dalawa naman ay taga-6 na slices lang. Ngayon ay i-coat na natin ito sa ating mixture dahil magluluto na tayo. Antayin lang lumutang at pwede nang baliktarin. At naluto na nga natin ang 4 na saging. Ngayon naman ay lagyan natin sila ng margarine at asukal. Sakto lang talaga yung ating coating mixture para sa 4 na saging. At ito na nga, ang ganda tingnan dahil ang lapad. Ang tawag nito sa amin ay saging na pamaypay. Sa Manila ang tawag dito ay maruya.